Kabi-kabilang landslide, mga sirang kalsada at pahirapang supply ng kuryente at signal. Yan pong iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa ilang bahagi ng Sarangani. State of calamity na sa mga bayan ng Glan at Malapatan. At ayon sa Office of Civil Defense, 38 na ang kabuang bilang ng patay. Saksi, si Maki Pulido. Tila binali ng malakas na pagyanig ang mga poste ng gusaling ito sa Malapatan, Sarangani. Delivery truck driver ang kumuha ng video. Nagde-deliver siya sa grocery store pasado alas 7 ng umaga kahapon. Mabuti na lang lumabas sandali ang driver noong tumama ang magnitude 7.8 na lindol. Wala namang nasaktan dahil sarado pa ang grocery store noong mga oras na yon. Napadapa at napaiyak naman ang mga estudyante sa isang eskwelahan sa barangay Upper Suyan. Kahapon, isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Malapatan na ayon sa PHIVOLCS ay naranasan ang intensity 8 na pinakamalakas na intensity na idinulot ng lindol. Matapos ang lindol, umangat na ang bahagi ng Sapu-Masla Bridge nang masira ang beam nito sa ilalim. Dahil dito ay pinagbabawal na itong daanan ng mga tao at sasakyan. Dahil hindi na matawiran yung tulay, ang ginagamit na ay yung mga maliliit na bangka o itong tinatawag nilang alul. Dito sa alul na isasakay nila yung mga motorsiklo para makatawid dito sa ilog. So ang singil dito, pwede naman yung tao, kaso 50 pesos per head. Kung motorsiklo ang isasakay mo, 100 pesos isa. State of calamity na rin sa bayan ng Glan, Sarangani. Hanggang ngayon, hindi pa naaalis ang sasakyang ito na nagulungan ng malalaking tipak ng bato. Ligtas naman ang driver. Paglampas ng arko, mga naglalakihang bato mula sa gumuhong bahagi ng bundok ang humarang sa kalsada. Kung titignan ninyo, ito putol na itong highway. Butas na talaga siya. Hindi na talaga yan madaraanan. Maliban dito sa landslide, na natakpan yung kalsada na hindi pa nakli-clear. May mga portions na talaga nitong kalsada na butas-butas na. Itong portion na to ng kalsada, biyak na talaga. In fact, maliban sa napakalaking butas na to kung saan naghiwalay na yung kalsada, banda rito, kung makikita ninyo, umangat na itong portion ng kalsadang to. Well, may butas dito, kailangan daw mag-ingat. Ito, kung titignan ninyo, umangat na itong portion ng kalsadang to. Hindi na talaga madaraanan kahit na maklear pa yung landslide sa bahaging yan. Ayon kay Glan Mayor Victor James Yap, sa inisyal na report, aabot sa 20 ang namatay sa kanilang bayan dahil sa lindol. 3 sa mga biktima, mag-iina ni Roldan Dante. Nang lumindol, nadaganan daw ng pader ang 2 anak niya, 8 months at 3 years old, pati ang kanyang misis. Nagtratrabaho noon sa bukid si Roldan kaya hindi na niya naabot ang buhay ang mag-iina. Ang iniisip ko yung pamilya ko, yung unang nalagay sa isip ko. Hindi ako maka-uwi dito kaya ang dalan ba? Daan. Na Landslide, ma'am. Oh, hindi ako maka-uwi na dito. Tumakbo ako dito. Niambak po to sa kuan. Tumalon pa ako, hindi ko matanggap. Tubig at pagkain ang kailangan ngayon ng mga taga-Glan. Problema ang kawalan ng kuryente at signal ng cellphone. Hindi ko na sila in-evacuate kasi yung evacuation center ko nasira noong 2023. Humingi akong funding, hindi ako binigyan ng funding. So nasira ngayon, wala na akong mapaglagyan ng evacuation. Hindi pa raw nakakabangon ang kanilang bayan mula sa lindol noong 2023. Ngayon, mas mapaminsala pa ang tumama roon. Gumuho naman ang riprap sa bayan ng Maasim, kaya isang lane lang muna ang nadaraanan sa National Highway sa Barangay Tinoto. Muntik ding tamaan ng bahagi ng riprap ang mga bahay sa ibaba nito. Naitala ang epicenter ng lindol 32 kilometers mula sa Maasim. Nangangamba ngayon si Maasim Mayor Zyrex Pacquiao kung sakaling muling lumindol o umulan doon. Gusto na ito ipaabot sa Department of Works and Highways nga matagaan nila og as soon as possible nga action temporarily
or any ways of para ma-prevent nga mudako pa ang damage. Sa ngayon, patuloy na nananatili ang 60 pamilya sa evacuation center sa Barangay Poblasyon. Takot pa rin silang bumalik sa kanilang mga tahanan dahil sa aftershocks. Patuloy ang koordinasyon ng munisipyo sa mga ahensya ng gobyerno para matulungan ang mga apektadong residente. Sa bisa naman ng executive order, nagpatupad si Sarangani Governor Rogelio Pacquiao ng province-wide emergency measures para tugunan ang epekto ng lindol. Mula sa Sarangani, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Sa gilid ng gumuhong supermarket na ito sa Barangay Kalumpang sa General Santos City, nakaabang si Dioslinda Deluvio habang binabalikan sa kanyang cellphone ang larawan ng anak na si Joey. Nagtatrabaho si Joey sa supermarket kahapon nang yumanig ang magnitude 7.8 na lindol. Dali-daling nagtungo roon si Dioslinda nang mabalita ang natrap sa loob ang anak. Last nilang sabi sa akin, bukas na lang magbalik na kayo kay mag-retrieval, hindi na rescue. Kaya wala ng heartbeat. Mayroon mga isang gipasok doon, wala na daw heartbeat. Nagdatingan kanina ang mga dagdag pwersa sa Bureau of Fire Protection at Coast Guard para sa search and retrieval operations. Isang bangkay ang na-recover kahapon. 2 pa ang pinaniniwala ang naiwan sa loob. Mahirap tanggapin sa nanay yung anak nandoon. Hanggang ngayon, gusto lang ko nga ngayon, magkuha na doon, para nga manahimik na kami. Sa Barangay Kalumpang pa rin, gumuhuri ng konkretong dingding ng isang warehouse. 3 ang patay matapos matabunan ng pader. Wasak din ang halos 10 bahay na nasa harapan ng pader. Isa sa mga nasugatan si Marifel. Lumabas ako ng kwarto, yun yun din ang pagbagsak ng wall namin dito sa sa harap ng kwarto ko. Tapos yun dito bumagsak at saka dito sa ulo ko. Pagkatapos sabi ko, tulungan niyo ako. Kasi hinanap ako ng mga anak ko, sabi ko, tulungan niyo ako dito ako nabagsakan ako ng wall ng bahay. Sa General Santos Medical Center, inilatag muna sa hospital grounds sa mga kama at higaan ng mga pasyente. Doon muna sila bilang pag-iingat sa aftershocks. Kahit saan lumingon sa buong lungsod, mababakas ang pinsalang iniwan ng lindol. Isa sa mga napuruhan ang hilera ng mga bahay sa Agan Metro Subdivision sa Barangay Lagao. Ang OFW na si Alice, hindi akalaing sa isang iglap, mauuwi sa walaang ilang taon niyang ipinundar. Super kasakit. Para din akong nasunugan. Ito sir, basag. Basag. Bumagsak talaga. Ito ang upuan tiles. Sometimes namin. Madilim wala kasing ilaw kasi walang kuryente. Tapos dito yung pitsi namin. Nung nagsimula ang lindol, tumakbo yung anak ko. Tago tayo dito man ito banda yung buwan, lamisa. Ang bahay ng pamilya, hindi na mapapakinabangan. Magdamag ako sa hindi ako nakatulog. Parang nandito pa yung sigaw ng anak ko. Gaya ng kina Alice, nakakadurog ng puso ang nangyari sa kanilang mga kapitbahay. Wala akong kuryente, tama? Wala na sir. Walang kuryente. Wala na sir. So walang tubig. Walang tubig lahat. Wala na. Sister, kayo, anong panawagan nyo? Humingi ng tulong kahit lang pangdagdag ng kasi. Construction. Oo. Sa bakanting loting ito muna, nananatili ang mga apektadong residente. Bukod doon sa mga commercial establishment sa labasan, maging yung mga residential area, dito pa rin ho sa area ng Lagao, ay hindi nakaligtas sa napakalakas na pagyanig na naganap kahapon ng umaga. Tignan nyo ho, itong puno na ito, kung paano nabunot at ibinuwal ng pagyanig. Tumumba ho yung mismong puno at winasak ang pader. Ang kanyang kapitbahay, mga kapuso, tignan nyo naman ang nangyari. Bumigay at humina ho ang poste ng bahay, dahilan para ito'y tumagilid. Halos mapulbos naman ang pundasyon ng fast food chain na ito sa Tiongson Street. Lumambitin po yung mga metal paring. Makaraan lumundo at bumigay yung kisame. Inabutan namin ng ilang kinatawan ng BFP na nag-iikot sa mga napinsalang gusali sa lungsod. So narito po ang tropa ngayon ng Bureau of Fire Protection para magsagawa ng tinatawag na mapping up operation. Kanina pa ho sila nag-iikot dun ho sa mga structure na talagang severely damaged.
Ininspeksyon din ang napadapang gusali ng Notre Dame of the Diangas University Integrated Basic Education Department. Ang aktual na pagguho ng gusali kahapon, nakuhanan ni Johnny Bert. Tapos, natumba dito sa bangko. Paguman, wala akong cellphone, gibulot, pagbidyo na ako, tanan nila, ginabidyo na ako sila kay paglingin ako sa pika, sir, ang eskwelahan na nahugno po. Nakahilak po ko kahapon, sir, sa paghugno sa eskwelahan, sir, kay nakasyagit ko nga ang eskwelahan nahugno na kay ang mga teachers yata, nasa sulod o mga security guard, pero nakadagan sila kahapon. Ang 48 anyos na gwardyang naka-duty dito kahapon na trauma. Kasi naman ako sa cable. Opo, ma'am. Yung paglakas niya, so tumakbo ako doon, nag-gate. So, di man makaya na doon ang talaga mag-stay. So, doon ako lumapasyan sa gate. Itong gate na ito? Yes. Nagapag pa ako sa gate. So far, sa nakita ko, hindi siya. Ang airport ng General Santos City, bagsak ang kisame at nagkalat ang mga basag na salamin ng inspeksyonin kanina ni Transportation Secretary Giovanni Lopez. Pinamamadali na ang pagkukumpunin nito para agad makapagbalik operasyon. Sa Don Marcelino, Davao Occidental, naiyak naman sa takot at pangamba ang gurong si Sandy matapos muntikan ng matabunan ng guho. Papasok siya sa paaralan kahapon nang maabutan ng lindol sa kalsada. Sa lakas ng pagyanig, natumba ang kanyang motorsiklo at napagitan siya ng dalawang pagguho ng bahagi ng bundok. Thank you! Nagtamo siya ng mga galos at pasa sa katawan. Tuloy-tuloy ang clearing operations ng mga otoridad. Nagtakbuhan naman ang mga magulang papasok ng Kalbay National High School sa bayan ng Jose Abad Santos para makuha ang mga anak nilang nagmamadali ng makalabas ng eskwelahan ng tumama ang lindol kahapon. Makapalang alikabok sa loob mula sa mga natuklap at mga nasirang gusali. Sa barangay Butulan, dalawang nasugatan matapos madaganan umano ng gumuhong bahay. Nakakordon din muna ang munisipyo ng bayan. Sa mga tent muna nag-oopisina ang kanilang mga empleyado. Ang bahay ng pamilya Bacolod, nawala na ang pader. Nakabiti na ang kanilang bahay sa Pampanga. Trauma yun, sir. Tanan yun, pati mga anak na ko mo. Linog lagamay, kanang kuratan dayon mo. Aksan din sila kilak. Kulbaan yun sila, sir. Ayon sa Jose Abad Santos LGU, 7 na ang naitalang nasawi sa kanilang bayan dahil sa lindol.